Magandang araw mga kababayan ko, and for this video ay magchichikan tayo ng very light lang 'no. But before anything else ay gusto kong bigyan ng pansin itong mga DDS na nagkalat sa aking inbox today. Actually hindi today, actually everyday merong mga nagme-message sa'kin ng mga DDS. Bakit ko nasabing DDS itong mga 'to? Eh, kasi binibigyan nila ako ng death threats. Tinatakot nila ako, hindi ko ano bang ginawa ko sa inyo? Well, anyway, ayan, napansin ko na kayo, and shout out po sa inyong lahat. Pagpatuloy niyo lang po ang inyong ginagawa. So anyway, eto na nga at hindi ko alam 'no, pero parang everyday talaga, merong mga DDS na nagsha-shine dahil sa kanilang kapalpakan. Alam niyo yun? Pero sila mga kanya-kanyang moment everyday, meron talaga silang trending or for the clout ba 'to o meron sinasadya ba nila 'to? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit almost everyday, actually everyday na nga 'no, kasi parang grabeng kapalpakan na 'to, grabeng katangahan na 'to. Kayo na lang lagi ang tampulan ng katatawanan. Hindi niyo naman masisisi ang ibang tao kung bakit kayo kino-content. Kasi nga dahil sa kapalpakan niyo rin or dahil ba gusto niyong maging maingay o gumawa ng issue dahil may pinagtatakpan kayo or something else, 'di ba? Anyway, pag-usapan natin 'tong inappropriate remarks ni Senator Jinggoy Estrada 'no, nung in-interview niya itong in-interview niya itong, isa nag-a-apply 'no, applicant siya for Gilas Women. She's a prospect player for Gilas 'no, at nag-a-apply siya for naturalization para nga makapaglaro siya for the said team. Ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada, ang dami niyang tinanong kung anong mga favorite food ng Filipino, kung adjusted na ba siya dito sa environment dito sa Philippines, kung saan siya nakatira, yung mga gano'ng questions ba. Tapos tinanong din siya kung, gaano na siya katagal dito at dun ba sa niya dito sa Philippines, nakabalik na rin ba siya dun sa, dati niyang country at kung meron siyang mga friends, et cetera, et cetera. Basta everything na tinanong niya ay, tungkol sa niya dito sa Philippines. Now, natanong niya if he has a Filipino boyfriend. So, yun ang question ni Jinggoy Estrada. At very inappropriate remark kasi nireto niya. Nireto niya si Senator Kiko Pangilinan. At nagpasintabi pa siya kay Sharon Cuneta. Parang hello, very inappropriate. Unang-una ay married po si Senator Kiko Pangilinan. Actually, malicious 'to. Kasi para ikaw ireto mo sa isang tao, dahil nga boyfriend ang pinag-uusapan dito, hindi naman tatanga-tanga, 'di ba, yung mga nakakarinig, Actually, yung mga nasa likuran ni Senator Jinggoy Estrada ay parang nagulat sa remarks, 'no, at, medyo napahinto din siya dun sa tinanong niyang yon at sinabi niyang yon. Si Jinggoy mismo alam ko na parang medyo, "Uy," sabi niya sa sarili niya, "Mali yun, Parang napagano'n siya, sure ako dun kasi ang tagal ng silence in between bago siya nagtanong ulit ng panibagong question. So parang napag-isip-isip siya nun 'no, "Teka lang, parang may mali dun sa tinanong ko at sinabi ko. Bakit ko ba inireto si Senator Kiko Pangilinan? Parang hindi tama yun, Hindi talaga tama, Senator Jinggoy. Wala ding preno talaga yung mga bunganga ng mga no, mga DDS. Talagang kasi hukod ang may matatapakan, alam niyo yun, talagang gano'n lang sila ng gano'n, talk lang sila ng talk. Well, I find this so offensive on the part of Sharon, of course, kasi she is the wife of Kiko Pangilinan and of course Senator Kiko Pangilinan. Bakit naman si Senator Kiko Pangilinan nakagalang-galang ang irereto mo sa kanya, 'di ba? At saka, wag niyong sabihin na walang mali siya dito. May mali siya dito kasi bakit niya binanggit ang pangalan ni Senator Kiko Pangilinan? At sabi pa niya, nag-release siya ng statement o defensive. After that, nag-release siya ng statement, kinlarify niya that it was just simply a friendly banter
between himself and Senator Francis Pangilinan. Hindi yun friendly banter. Wala pong pagiging friendly banter dun. Kasi nakakairita po talaga. Feeling ko na-offend din dito si Senator Francis Kiko Pangilinan eh, no? Na binanggit ang pangalan niya. Eh, boyfriend ang pinag-uusapan dito. So anyway, thank you so much for joining me on this vlog and I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe. And dun po sa mga nagtatanong, kung meron akong Facebook, meron po akong Facebook. Same name, Auntie Mama Rizalenia. Kaya lang po, hindi ako gano'n nagpo-post doon. Tsaka na, kasi palagi ako nire-report ng mga trolls. And secondly, ang dami po talagang DDS sa Facebook. Hindi ko alam kung ano ba 'to, keyboard warrior na saan nanggaling, 'di ba? And, do'n naman po sa YouTube, may YouTube channel ako, Auntie Mama Rizalenia. However, eh, hindi inumpisahan ko pa lang siya. So, wala pa gaanong subscribers. Pero makikita niyo ako sa YouTube channel ni Mike Cervera Vlog. So, umi-epal ako do'n, pasingit-singit ng video. No, doon niyo po ako makikita. Thank you so much for joining me and God bless you all. Bye-bye.